And magandang araw mga kababayan. Today is November 10, no? So update po tayo sa mga kaganapan ngayon, lalo na po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po ba guys, no? Kahit araw ng linggo ay walang pahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ngayon ay nandoon po siya sa lugar ng Cagayan wherein namigay po siya doon ng assistance or ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong bagyong Marcy, no? So ngayon po ay medyo maulan-ulan po doon at kasalukuyan nga po na nagkataon na ito po yung araw na nandoon ang ating Pangulong Bongbong Marcos na kasama niya po, no, yung dalawa niyang anak na si Simon and si Bini. No, so yun guys, just want you to know po, no, na ganun ka-eager ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi despite po na dapat supposed to be ay araw ng pamamahinga niya kasi Monday to Friday ay talagang sad-sad po yung kanyang ginagawa, na pag asikaso dito sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Christine. And now naman po may sumunod nitong bagyong Leon and Marcy. So for now, grabe, no, ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi po nila ay tamad ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, panay alis lang po sa ibang bansa. Pero ang totoo niyan guys, walang pahinga ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi po nila adik, magnanakaw. Opo, adik po ang Pangulong Bongbong Marcos, adik sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lalo na po ngayon itong naapektuhan ng kalamidad, no? So saan po ba talaga lulugar ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kababayan natin dyan na nagkikriticize, no, kung ano ba dapat ang gagawin ng Pangulo para sa inyo. So sa mga hindi po nakatanggap ng tulong ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no, hindi po tayo dapat aasa din sa ating sarili sa gobyerno. Mag-usap po tayo, no, para sa ating ikabubuhay. Kasi noon pa man, no, kauupo lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero ito kaagad ang binabatikos nyo kasi alam naman po ng karamihan, lalo na po itong mga pro-admin, no, na ang mga didilis ay talagang galit na ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa pagbabatikos at pagpapatigil po lalo nitong Pogo, no, ang pagpapatupad ng pagsugpo ngayon ng EJK na talaga naman ang iniimbestigahan ngayon ay dating PRRD, no, ang confidential fund na talagang napaka-confidential ng kanilang paggasto na supposed to be dapat ay ilalaan po iyon sa pundo, no, at yung sa DepEd lalo na dapat ang makinabang po ay ang ating mga kabataan, pero nasaan ang pundo na iyon na dapat ay sagutin ni Sara Duterte na sa ngayon ay no show na siya. Hindi magpapakita siya, magpapapress con lang, andoon pag may mga party din katulad nung kasagsagan ng bagyong Christine, doon sa Cebu, no, ninang ang inyong VP Sara doon. So nasaan siya sa oras ng kalamidad, no, nung nangyari doon ng bagyong nakaraang pinakabagyo na lumipad po siya, no, nag-i-attend ng concert ni Taylor Swift, no, patago pa yon, no. So ngayon ang pinakamahalaga po dito ay dapat maipakita ni VP Sara kung saan naigasto, sagutin niya ang Quadcom, ang hearing po doon, no, sa ating mga mambabatas kasi karapatan po nating mga mamamayang Pilipino na malaman kung saan napunta yung pera na inambag natin sa bansa. Kumbaga yung tax na ating nabayaran na supposed to be dapat, no, ay pangsweldo nga po doon sa mga nakaupong gobyerno and pantulong sa ating mga kababayan, lalo na pag may mga natural calamities like nga po nitong typhoon, no. So lagi binabalik nila sa Pangulong Bongbong Marcos na nasaan daw ang flood control, no, na nabudol sila. Actually guys, kaming mga pro-admin ngayon ay nabudol din, no, na binuto namin si VP Sara na saan
no, nasaan yung pagka-vice presidente niya na supposed to be. Dapat ay isa po siya sa tagapangalaga ng bansa, katuwang ng presidente. Pero dahil po sa kanyang personal na interest na ginagawa ngayon, no, kinukontra na niya ang administrasyon ni Bongbong Marcos na hindi na daw niya kaibigan, hindi niya nakilala. Di ba? Ganun sila kadali magbago ng kanilang magbawi ng kanilang mga sinasabi noong panahon ng kampanya na ang sabi niya, pag ginawa mo akong vice presidente ay tutulong ako, no, sa bansang Pilipinas. Nasaan na ngayon yung tulong? 'Di ba? Despite, 'di ba, talagang nakamkam yung budget ng ng Office of the Vice President, no, yung confidential fund na binigay sa kanya para nga po siya dapat ang mag-manage kung saan po yun ilalagay. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi niya alam kung saan ginasto, no, yung ganong kalaking budget, no, na ibinigay po sa kanya bilang DepEd Secretary, and yung confidential fund na para sa Office of the Vice President. So ngayon guys, no, yung binibigay na tulong po ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas, and dito po lately lang sa may sa Bicol, no, ay budget na po iyan ng Office of the President. So nanggaling na po doon yung halagang 50 million, no, dito po sa may Bicol, no, sa Albay, na ipinimigay noong Wednesday lang, no. So doon po yun nanggaling at ididadaan po yan sa DSWD para yun nga po, DSWD na po yung mag hands on doon para i-distribute sa ating mga kababayan na lubos na naapektuhan nga po nitong bagyo na ito, no, na dumadating sa ating bansa, no. So mga kababayan, no, huwag niyo pong sabihin na tamad ang ating Pangulong Bongbong Marcos, na nabudol po kayo, no. Mga lingwahe po yan ng mga close-minded, no, may mga personal na interest na gustong iupo yung kanilang puon, oray na, no, na gustong agawin na yung Malacanang na supposed to, na yun nga ang ginagawa ng mga maisog, no, na tuwing EDSA Friday daw ay nandoon sila para magtipo na dapat ay gagawa ng EDSA 4, pero nasaan po, no, kumbaga puro lang sila sat-sat, no. So hindi katulad ng mga loyalista nito ng mga Marcos, talagang todo suporta sila, no, ganun po sila katotoo, no, unlike dito sa mga DDS na ang karamihan nagbabatikos nga po doon sa mga social media ay mga trolls, no, hindi po legit katulad nga po nitong mga loyalista na talagang mga dekada na nakikita nyo po dyan sa mga upload natin, mga senior citizen na talagang nagmamahal sa mga pamilyang Marcos. So ito guys, panoorin niyo po itong video na to, kasi ito nga, kahit araw ng linggo ay nagtatrabaho pa din ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila na tamad, magnanakaw, adik. So sino ba talaga yung totoong magnanakaw, tamad at adik? Ayan, no. So ibabalik po natin ngayon sa inyo, sa mga didilis dyan na nagbabatiko sa kay Pangulong Bongbong Marcos. That's it for today, no, sa mga kababayan natin dyan, no, na nagustuhan po yung aking content. Ayan, no, huwag kalimutan sumuporta po sa ating host, no, at paki-like, subscribe, and paki-share na din po para sa ating mga kababayan, so that maging updated po tayo sa mga kaganapan ngayon dito po sa ating bansa. Ayan, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat, and mabuhay po kayo.